ang nakaraan sa beauty empire. You still did keep your promise. She was weak. I didn't pray. No. She needed me. She needed me so much. I'm so sorry. Just leave. Somebody's gonna. Because you betrayed me. You lied to me. Malungkot yung bunso ko. Nag-aalala ako. Alam mo, matatag yung anak ko, pero parang ang bigat-bigat ng pasan niya, Helena. Ang bigat-bigat ng pasan ni Noreen. Sherry? Did you conspire to kill my wife? Hindi totoong patay si Velmeria. What? They got me so frustrated, thinking I can't make it. All the efforts that I put out, my ideas just get shut down. It's a shame dying, mananagot kayo. Ganda-gandahan, tuwing oras ng pambagan, ang mundo ko'y kagandahan, baby. We just killed her para maturo ka na pumatay sa kanya. Pero dahil sobrang galing ng Noreen na yun, pumalpak siya. And here we are. I want to know everything. You asked too many questions. In the absence of any offer, Mr. Maria. Of course, how can I forget? Lahat ng katotohanan may presyo. It's done. 15 million in your account. Nang kung kulang pa yan, I'm ready to give you 100 million more. That should be enough to help you start a new brand. You'll be fine. Kulang pa yan. How much? You know, I don't actually need your money. How can I make sure na hindi mo ako babaliktarin? Or worse, papatayin. Now we're talking. What if I told you that I had something I could give you? Help you trust me a little bit more. That's right. I killed Helena. Now you know my secret. I'm entrusting you with it. It should be enough, right? Matapang ka. I already betrayed Noreen. How can you make sure that I'm not gonna betray you? You don't really have a choice. Because I'm your only ally in this. You only have me. There's no one else.
Well then, done deal. You will know everything. Just make sure na mapapagsakin mo sila. Natin. Pababaksakin natin sila. You're free. I killed Helena. Now you know my secret. O Jana ha, dahil hit na hit ka sa mga beauty ka-parlorers, isang special talent nga dyan. Ay, marami ako niyan. I can dance, I can act, I can sing. Well, I'm sure you can. O sige, sample. Wait! Oh. Mga beshi! May pumasok na balita. Look! Napalaya na sa kulungan si Shari De Jesus pagkatapos lumabas ang murder weapon na di umano ay kumitil sa buhay ng CEO na si Velma Imperial. Ayon sa mga otoridad ay walang fingerprints ni Shari De Jesus sa murder weapon kaya naabsuelto na ang online influencer. OMG! Freaking cheese! Lekat ka! What the hell? Is this for real? Hindi ko rin alam, Miss Velma. Mainit-init pa to! Sa pagmamahalan nyo ng jowa ninyo! This is messier than Jana's makeup. Ay, pasmado yung bibig mo, bes! Wait lang, look! Sa isang panayam sa telepono ay ipinagtanggol din ni Eddie Imperial, asawa ng biktima, si Shari De Jesus, at sinabing hindi siya naniniwalang magagawa ni De Jesus ang nasabing krimen. Ayon pa sa kanya ay mag-ina ang turing ni Shari De Jesus at Velma Imperial sa isa't isa at nagmamahalan. Ayon din kay Mr. Imperial ay magkasama nilang haharapin ni De Jesus sa korte ang sino mang tunay na salarin sa oras na matukoy kung sino ito. Mukhang Sir Eddie Imperial is teaming up with Shari on this case. Bakit kaya? And, alam mo, Jana, Martika, ang mas importanteng tanong dito, what will happen to Noreen in this mess now that Shari's out of it? At yan, ang aalamin natin mga kabeshi! Nakakalokay balita, ah. Kailangan natin itong paghandaan. Kanina ko pa tinatawagan si Shari, hindi sumasagot. I can't believe this is happening. That snitch. Natatakot ako, Noreen. How much information has Shari given Eddie? For all we know, papunta na si Eddie dito. Ngayon alam niyang buhay ako. You know what he can do to me? To us! Ang mas malaking tanong, anong kapalit nito? Tawagan ko ulit si Shari. Ano? Mr. Arcero? Magandang araw po. Officer Arcero? Francis Francisco, Metropolitan Bureau. Have a seat, please. Salamat po. Sir, impormasyon daw kayo tungkol kay Eddie Imperial. Tama.
Matagal ko nang pinasusundan si Eddie Imperial. Alam na rin namin ang tungkol sa mga illegal underground businesses niya. Yung sex ring, yung droga. Ngunit nangangalap lang kami ng mas matitibay na ebidensya na magtuturo sa kanya. Sandali lang ho. Ibig niyo sabihin matagal niyo nang alam. Pero wala ko kayong ginagawa para mapatumba tong hayop na yan. Hindi ganun kadali yun. Lalo na kapag may mataas na taong promoprotekta sa kanya at sa kanila. Kaya nga nag-request akong makipagkita sa inyo. Hindi para pigilan ang ginagawa ninyo, kundi para magtulungan tayo. Na-trace na rin namin ang ilang mga naging biktima ni Mr. Imperial. Nasa witness protection program na sila. Yung iba, takot na takot. Ayaw magsalita. Pero may isang tao kaming gustong mahuli at tiyak kami na malaking tulong siya sa investigasyon na ito. Si Grace. Kailangan ho namin siya matonton. Umaasa kami na may hawak siyang malaking ebidensya laban kay Eddie. Matagal na namin pinaghahanap ang biglang awa na to. Pero ang latest development, may bagong kakampi si Mr. Imperial. Si Shari de Jesus. Isa pa ho yan sa pinoproblema namin. Alam namin na ginagamit lang ni Eddie si Shari laban kay Noreen. Gusto lang niya sirain ang dalawa. That's why we need to convince Miss De Jesus na itigil na ang pakikipagtulungan kay Mr. Imperial. Kundi sa atin na makipag-ugnayan. Mahihirapan ho tayo. Lalo na nangingibabaw ang galit niya kay Noreen. Baka naman magbago isip niya pag nalaman niyang gagamitin lang siya ni Mr. Imperial sa kanyang mga illegal businesses. As you may all know, my mother passed away. I am in mourning. Hindi lang dahil sa pagkamatay niya, kundi sa pagkamatay na rin ng old Shari de Jesus. Wala na ang Shari de Jesus sa sunod-sunuran kahit kanino man. Nandito na ang bagong Shari de Jesus. Ang Reyna Emperatriz ng kanta at kante. I am launching my own beauty line. Emperatriz Cosmetics. Wear the crown that you fought for. And to you, Noreen Alfonso. Alam kong nanunood ka. Kaya hinahamon kita sa isang showdown. Ituloy natin ang hindi natuloy with the late Velma Imperial. Matirang maganda. Sino tong bagong Shari na to? Well, an emperatrice apparently. At may namumuong hamunan ha, laban kay new queen of her own beauty empire, Noreen Alfonso. Ano, hobby na talaga na magpalit-palit ng anyo? Bagong pauso? Ano ka ba? Alam mo, kung merong mang expert sa mga pauso na yan, si Shari and Noreen yun. Maraming salamat sa pagpunta ninyo dito. Hindi madali ito ginagawa ninyo. Kaya na-appreciate ko yung tulong ninyo. Maraming salamat. Pero natatakot po kami, Miss Griselda. Hindi po namin alam kung paano magsampa ng kaso. Paano po kahihiyan namin? Alam ko nararamdaman ninyo. Paano mabuhay sa takot, sa dilim.
gigising ka araw-araw na may mabigat na dinadala. Yung takot kang lumabas kasi pakiramdam mo hindi safe ang mundo. Yung lagi kang nakatingin sa paligid. Kasi anytime baka may pwedeng manakit sa'yo. Alam ko yun. Pero sinabi ko sa sarili ko, nakikilos ako para sa mga kagaya ko. Alam ko, natatakot kayo. Dahil ihinahihiya natin ng mundo yung mga nangyari sa atin. Alam ko natatakot kayo. Ako din naman. Pero, dapat nga ba tayo ang mahiya? Hindi. Sila ang dapat mahiya. Sila ang dapat magtago. Kasi silang may kahiya-hiyang ginawa. Hindi tayo lalaban tayo para sa mga sarili natin, para sa may ibang biktima na hindi makapagsalita. Kailangan matigil na to para wala na silang ibang mabiktima pa. The only way to do that is to come into the light. Tama ka. Di dapat kayo matakot. Panahon na para matigil na yung ginagawa nila. Anong kailangan namin gawin? Kailangan nating tumistigo. Kailangan natin ituro ang mga salarin. Sila Eddie Imperial at ang mga kasamahan nila sa Axis. Kahit malakas at makapangyarihan sila? Oo. Lalong-lalo na dahil malakas at makapangyarihan sila. Hindi natin isusuko ang laban na to. Lalong-lalo na ngayon. Na-realize ko na hindi na lang para sa Ate Helena ko ang laban na to. Para sa ating lahat to. May good news ako. Nahuli na ng mga tauhan ko si Grace Biglang Ang. At mukhang willing siyang tumistigo.
Kumain ka na ba? Pagluluto kita. Ay, hindi. Okay lang po ako. Kamusta po kayo? Ito. Masaya ako na nakauwi ka sa wakas. Pero, alam mo anak, iniisip ko, gusto kong mamasyal ulit. Kahit naman maliliit pa kayo. Mamasyal? Saan niyo gustong pumunta? Sa karnabal. Diba? Madalas tayong pumunta doon nung maliliit pa kayo. Sumasakay kayo sa Ferris wheel, sa carousel. Gusto ko makapunta tayo ulit doon. At saka, gusto kong pumunta sa mall. Sa Luneta. Pag-picture-picture tayo. Kumuha tayo ng mga bagong alaala. Yung maraming mga bagong alaala. Mga bagong alaala? Sarap naman sa tenga nun. Gusto niyong gumawa ng mga bagong alaala? Sige, Nay. Promise, gagawin natin lahat yan. Pupuntahan natin lahat ng gusto mong puntahan. Kakain tayo, magpipicture tayo, shopping tayo. Gagawa tayo ng mga bagong masasayang alaala. Basta na huwag ka maiinip, ha? Hintayin mo ko. May kailangan lang akong tapusin. Siyempre. Hihintayin kita. Anak kita eh. Noreen. Mahal na mahal kita. Tinawag niyo akong Noreen? Nakikilala mo ko, Nay? Oo naman. Dahil ikaw sa Noreen. Ang anak kong mabait at mapagmahal. Ang anak kong matapang at walang sinusukuan. Tama ka, Nay. Lalaban ako. Lalaban ako para kay ate at para sa inyo. Pagkatapos, gagawa tayo ng maraming gagandang bagong alaala. Complimentary chamomile tea clears the mind, calms the heart. Mukha ba akong hindi kalmado? Hindi naman po, miss. Napansin ko lang na medyo mukha kayong stressed na stressed. Haggard ako? Hindi. Cute mo nga eh. Huh? I mean, may I? So, what I mean is, madalas kitang makita dito. And every time na nakikita kita, seems to be na may binibisita kang someone sa nearby cemetery. Stalker ka ba? Grabe naman sa stalker. Hindi ako stalker.
lagi lang ako nandito. And I love observing people. Kung happy ba sila, kung malungkot. And now, I see na may pinagdadaanan ka. Heartbreak? Okay pala tong cafe na to. May free chamomile tea na, may free counseling pa. Oh. Well, I'm sorry if I came across as intrusive. By the way, I am Javier. Javier Mendoza. Noreen. So, tama ba yung hula ko na nanggagaling ka sa cemetery? Binisita ko yung ate Helena ko. You know, ako rin ay binibisita sa sementeryo. Si Kuya Sander. He passed away a few years ago. Na-involve siya sa road rage incident. I'm so sorry to hear that. It's okay. Actually, siya yung may-ari ng cafe na to. And siya rin yung nagpangalan ng A Cup of Happiness. Yung version kasi ni Kuya was to help relieve everyone's pain with every cup. Napaka-noble naman pala ng kuya mo. Natupad ba yung mission niya? Well, not all the time. When my kuya passed away, nahirapan talaga ako mag-recover. So, I drowned myself to work. Went out partying, met a lot of girls. Beautiful girls. Kaya alam mo na yan. And? Well, wala. Hindi naman kasi nag-work yung mga ganun. Pero mukhang okay ka naman ngayon. You mean, I look good? Yun ba? Fine. Oh, you look good. You look at peace. At peace? Well, akala ko, sabi mo cute ako. Pwede naman ah. Sabi mo I look good. But okay, seriously, what really helped me was to commune with nature. Getting lost in the middle of the forest, surrounding myself with the force of nature. And that's when I realized that in life, there are other forces bigger than us. Bigger than our problems. And that's when I started to heal. Buti nakapag-heal ka na. Ikaw? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya kong mag-heal.
kasi ako. Natatakot ako na baka hindi na ako nasasaktan na wala na yung ate ko. Kalimutan ko siya. Sorry. Sino ba nagsabing hindi ka na masasaktan kapag healed ka na? Grief will always be there. That grief can also be our friend. May hiking trip ako soon. When you're ready, gusto mong sumama. Tinanggap ng beauty CEO at influencer na si Noreen Alfonso ang hamon ng influencer na si Shari De Jesus na magharap hindi sa isang showdown, kundi sa isang takedown, whatever that means. OMG! Ano na mga besh ang masasabi nyo sa pasabog ng Noreen Alfonso? At heto pa ha, siya raw ang magsiset ng venue. Ipapadala privately kay Shari De Jesus. Saan kaya ito? I wonder. Kaya dapat niyo tong abangan. Ano sabi mo? Hawak ng MBI si Grace? I want you to disappear forever. Naiintindihan mo ako, oras na may marinig ako tungkol sa'yo, magsalita ka, magpakita ka. Hindi ako magdadalawang isip, papatayin ko ang buong pamilya mo. Leave. Sixto! Makinig ka. Hindi pwede magsalita ang babaeng yan. Ligpitin mo na yan. Siguraduhin mo na yung pagtakas ko, hindi ako pwedeng sumabit dito. Naiintindihan mo? Siguraduhin mo! Narinig na! Bago niyo ako mababagsak, magkakapatayan muna na! Eddie, ano ba nangyayari sa'yo? Bitiwan mo yan! What's happening with you? Ever since Velma died, you have been acting weird! What, you think I'm acting weird? Yes, weird! Alam kong mahirap tanggapin na patay na si Velma. Pero hindi na... Velma is alive! What? She's alive! Tatatanong ako ba't ako nagkakaganito? It's because she's alive! Ginagago ko ng asawa ko! Silang dalawa ni Noreen, nagkakampihan sila! Pinlano nilang lahat ng to! Gusto nila ako sirain, ma! Naiintindihan mo? Eddie, ano ba rin sinasabi mo? You mean Velma resurrected from hell? Nagda-drugs ka ba? Ano ba You're not listening to me! She's alive! Pinlano nila lahat to! Gusto nila ako papagsakin! Gusto nila ako magbayaran dahil sa ginawa ko to sa babayan! For killing a girl! You killed... That's right! I killed Helena! Okay? I pushed her down that damn building! Oh.
kung ngayon alam niyo na yung totoo, matatanggap niyo pa ba ako bilang anak? Hindi. But don't worry. I got this, ma. Lilinisin ko to. I promise you. Bago pa nila ako mapag-isa, papatayin ko silang lahat. Eddie, please! Please, mag-usap muna tayo! Huwag kang umalis! Eddie, please! I'll have Cedric on the lookout. You don't have to show yourself right away. Magpakita ka kapag nagkaharap na kami ni Noreen. No, I want to witness Noreen's downfall, and I want to be there from the beginning till the end. This ends tonight. Sigurado ka bang dito? Yeah. Sabi dito daw yung location eh. Welcome to Miss Velma's funeral. Noreen, ano na naman tong palabas na to? Gusto lang naming magkaroon ng celebration of life for Miss Velma. Malaki man ang naging hidwaan namin ni Shari. Pinag-isa kami ng pangarap namin. At may isang taong nag-ugnay sa aming dalawa. The only person who accepted us and encouraged us that we can be better. And that is Miss Velma. So, smile! Say hi to everyone! We're live on all my social media channels. At ang unang magbibigay ng eulogy, walang iba kundi ikaw. Eddie Imperial, the beloved husband. I don't have to say anything. Especially since alam kong buhay pa si Velma. I don't have to say anything. Especially since alam kong buhay pa si Velma. Quite the act, Marie. Pero alam niya na yung totoo. I'm not surprised. Isa pa, wala naman kaming balak itago yung totoo. Kayo ang mahilig magtago ng totoo. Hello, my dearest husband. Did you miss me? Usap tayo. Ano naman ito plano mo na rin? Mamili ka, Shari. Sasama ka na sa amin o kay Eddie ka sasama sa kulungan? As if hindi mo pa nagagawa. For all I know, parte to lahat ng plano mo yung mag-work ako sa kulungan. Hindi ba? One obstacle to success out of your way, right? You've always had this flair for theatrics. I have to say, Velma, all this, you've outdone yourself.
And what did you expect, my dear husband? After turning my life into a circus, did you expect calming Tai Chi? Ano ba iniisip mo? Na naisahan mo ako? Okay, so you made a fool out of me, okay? What next? Halimaw ang Eddie Imperial na yon. Kaya magtiwala ka sa akin. Huwag kang kumampi sa kanya dahil kapag nangyari yon, para mo lang kinain ang sinuka mo. I can tolerate licking my own vomit, Noreen, kaysa sukahan ako ng mga katulad mo. Yung akala ko, kampi ko. Yung mga taong pinagkakatiwalaan ko. Shari, kakampi mo ko. Kakampi mo kami, hindi naman nagbago yun. Sige na, itigil mo na to. Hindi mo ba naisip, ito mismo ang gusto ni Eddie, ang magkasira tayong dalawa. So please, just stop. Matagal na tayo sira, Noreen. Simula nung pinabayaan mo ko, sirang-sira na tayo. Pero si Sir Eddie, he was there and he saved me. Wala ka pa rin kung hindi kita pinakasalan. Hindi. Ikaw ang wala kung wala ko bilang asawa mo. Ano iisipin ng iba sa'yo? Sex ring leader? A man na kailangan mag-drug ng babae just to get laid? Oh, sige. Ano, wife beater? Better yet, wife murderer. How do you want to be remembered, Eddie? Alam kong nabubulagan ka lang ng galit mo sa akin kaya gusto mo akong balikan. Gusto talaga kitang sirain. Dahil sinira mo yung buong buhay ko. I was at the peak of my career until you showed up. Alam mo, akala ko, kapag nakinig ako sa'yo, at kapag sinundan kita, may tatama ko lahat ng pagkakamali ko, pero hindi na rin, hindi! I lost everything. My career, Alex, my mother, kung kailan nag-ayos kaming dalawa, I lost everything because of your goddamn revenge. Alam ko, kasalanan ko lahat. I'm so sorry. I'm so sorry. Alam ko kahit anong gawin ko ngayon, hindi ko na maibabalik yung mga taong mahal mo. Alam ko yun. Alam ko ang pakiramdam noon, Shari. Kaya patawarin mo ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto mo ba ako saktan? Gusto mo ako saktan? Sige, sige. Saktan mo ako. Sampalin mo ako. Ayan o. Ayan o. Sakitan mo ba? Nakasan mo ba? Ayan. Okay na ba? Okay na ba yun? Sige pa. Sige pa. Saktan mo ba ako? Sige pa. Saktan mo ako hanggat gusto mo, Shari. Pero di mo makaawa ako sa'yo. Huwag ka nang kumapi kay Eddie. Alam, ang bitukan ang kinakampihan mo. I loved you. To the best of my abilities, I loved you. Lahat binigay ko sa'yo, lahat. Oo. Pain, insecurities, jealousy, a life full of guilt. Alam mo ba, akala ko yung mommy mo ang pinakamasakit sa utak ko. Because I thought we were gonna be living this life together, so I brushed it aside. I thought we were partners. I thought you loved me. Pero nagkamali ako. You are the worst kind. Isa kang traidor because hindi ka marunong magmahal ng tama. You don't even know anything about self-awareness. You ruined the best days of my life. And now, I'm forever ruined. No, it doesn't have to be this way. We can put all of this behind us. Okay? Don't touch me, you monster. Minahal kita. I loved you with all my heart.
And it's now time for me to love myself more. Hindi lang si Ate Helena ang biktima niya. Marami sila. Kaya please, gumising ka. No! No, Noreen! Because what is one more mistake? Basta makita na kita na matalo ka. Shari! 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 Sherry, bumalik ka dito. Sino rin yan? Sherry, bitawan mo. Anong ginagawa ng anak ko dyan? Plano nila yan, Aling Eva. Ha? Magtiwala lang tayo kay Noreen. Sigurado ka bang ligtas sila? May taga-MBI dyan? Magtiwala lang ho tayo kay Manggado at Migoy. Sigurado ako hindi nila papabayaan si Noreen. Bitawan mo ako! Shari, I'm done with this freak show. We are leaving. No! Tama na, Eddie. Sisiguraduhin kong wala ka ng ibang mabibiktima. Not Shari, not Miss Velma, not anybody else. What are you talking about? What is this? Alam na namin ang totoo tungkol sa'yo, Eddie Imperial. And what's that? Ako si Joy Cariaso, biktima ng rape ni Eddie Imperial. Ako si Agnes Candelaria, biktima ng sex trafficking ni Eddie Imperial. Ako si Melda Laurus, biktima ni Eddie Imperial ng rape. Ako po si Jesusa Robio, biktima ng sex trafficking ni Eddie Imperial. Ako si Criselda Hoffman, totoong pangalan ng Teresa Banuag, biktima ng rape at sex trafficking. Ako si Helena Alfonso. Kinahasa ako. Pinagsamantalahan ako ni Eddie Imperial. Sinira niya yung buhay ko, yung pagkatao ko. Binagay niya ako. Based on the allegations. Hindi ko nga namumukhan yung ibang babae dyan eh. Whoever put this video together is out to get me. I'm being framed. Simple as that. Nagkakampihan sila para mapagsakan nila ako! Kung sila akong pagbayaran nila sa ginawa ko sa babae yun! Forgive me, Helena! That's right, Mom. I killed Helena, okay? I pushed her down that damn building. But you got this. That's from my house. That's private. Sa tingin mo tatanggapin to sa korte? Ano pong kailangan mo sa akin? Nung tumawag kayo sa akin kanina, ang sabi niyo may importante kayong sasabihin. That's right, Mom. I killed Helena, okay? I pushed her down that damn building. I know the reason why you have been doing all of this. Makukuha mo na ang hustisya para sa ate mo. I'm going to give you a copy of this video. Maaari mong gamitin ebidensya laban kay Eddie. Bakit niyo ginagawa to? Alam niyo makakasama to sa anak niyo at sa inyo. I am doing this for him. This is my way of protecting him from himself. Kailangan na niyang harapin lahat ng mga kasalanan niya. I love my son. I love him very much. I don't want to lose him
I would rather that he pay for his crimes. Basta andyan lang siya at buhay. Maraming salamat po. Demonyo ka! Malalaman din ng lahat yung katotohanan! We're done with this. This is done. This is done. Kilala ko siya. Siya yung gumawa ng masama kay Helena. Ano? Siya yun. Ha? Sinabi sa akin ni Helena, siya yung lalaking gumawa ng masama sa kanya. Eh, patayin mo na nga yung video. Hindi, wag. Wag. Gusto ko makita. Sinarin! Ako yung anak ko! Diyos ko! Sumuko ka na! Papatayin ko tong babaeng to. Sige, one step! Step back! Marino! Marino! Yung anak ko! Puntahan natin sila! Hindi pwede nilang saktan si Noreen ko! Gino, kasama ba yan sa plano? Noreen! Hindi! Wag! Eddie? Eddie, please! Madam Clara! Ma'am! Please, huwag niyo siyang sasaktan. Anak ko yan. Please! Eddie! Man! Eddie, please! Ibaba mo yung baril mo, please! Please! What's the matter with you? All of a sudden, I'm your son now. Why now? What's happening? Ano, bigla ka na lang pupunta dito and then you decided to become my mom after all these years? Buong buhay ko, wala ka naman pakialam sa akin, di ba? That's not true! Do not lie to me! Please, Eddie. You did this. You did this. Eddie, please. Let's talk. Eddie. Nag-usap na tayo noon, di ba? I went to you. I came to you. I told you what she was doing. Sabi ko sa kayo yung CIA, meron siyang ginagawa sa akin. Hindi ko maintindihan, pero alam ko hindi siya okay. I don't remember. I knew it was wrong. What did you do? You told me to stop making up stories. What does that mean? Sarili kong nanay? Ganun ako ka ba? Tatawag niya sa akin sinungaling? Do you even remember? Huh? How could you? All you ever did there is just stand there and do nothing. Say nothing. I'm sorry. Si Miss Pilar, naalala mo? That's business partner, yeah? She served dinner in the house. I told you what she was doing to me. I'm sorry. She was molesting me. You never listen. I'm sorry. I asked for help from my own mother. What did she do? Sinumpog niya ako sa sarili kong tatay. Nilaglag niya ako. You know what he's like. You've seen what he does to me. Eddie, I'm sorry. Kasi alam mo, yung pabugbog niya, it's nothing. The things that he was saying. You know, Eddie, you're a disappointment. You're a disappointment, Eddie. I wish you never had to do this, Eddie. Why do you have to keep ruining my name, Eddie? You shouldn't have been born, Eddie. I wish you were never born, Eddie. What I needed was a mother. You abandoned.
Nagsanib puwersa ang NBI at Anti-Human Trafficking Task Force para mahuli sa isang entrapment operation si Eddie Imperial ng Imperial Corporation na di umano'y leader ng isang organized sex ring sa bansa. Nabaril si Imperial at maging ang hinostage niyang beauty CEO na si Noreen Alfonso. Buhay naman ang asawa nitong si Velma Imperial. Naresto sa hiwalay na entrapment operations si Police Chief Sixto Cando, kasalukuyang hepe ng pulisya at Regional Court Judge Roger Caballero. Pati ilang politiko na umano'y sangkot sa malawakang illegal underground prostitution ring. Sasampahan ng kasong human trafficking, rape, money laundering at abuse of authority sina Imperial, Chief Sixto at iba pa. Nahaharap din sa kasong murder si Imperial dahil sa pagpatay niya kay Alex Jang, ang Korean businessman na anak ng isa sa kanyang business investor sa Imperial Corp. Abangan bukas sa Beauty. No, let me guess. Pumunta ka dito para sigawan ako. Saktan. Kumarahin. Or even better, patayin. Pangarap mo yan, diba? Patayin ako. Hindi. Come on, Noreen, huwag tayo magbolahan. You need to tell me, may minsan, hindi mo naisip na sana ako na lang yung namatay nung gabing yan. Na sana ako yung nasa impyerno ngayon na susudong pinagbabayaran lahat ng kahayupang ginawa ko. Kung masama akong tao, siguro ako na mismo ang pumatay sa'yo. At sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay. Walang kahit na sinong tao, kahit gano'ng kapait pa yan, ang hindi ako papatayin pagkatapos ng ginawa ko sa kanila. Sa dami ng babae, tinrata kong parang kaya. Ano ba sabihin? Porket nakailata ko dito ngayon, pinagsisisihan ko ang lahat ng yan. Think again, Noreen. You're all right here. Hanggang ngayon, pinagpapantasan ko pa rin sila. Lahat sila. Pinabalik-balik ako na yan. Just close my eyes. And I'm right then and there, the night na hinanay ko, yung kapatid mo. You should have seen her. She didn't fight. She didn't scream. She was so fragile. I could even smell her. Tama na. What are you gonna do? Hurt me? Hurt me? Do it, Noreen. You know I deserve it. Kill me. Do it. Patayin mo ako. Do it. I know you can do it. Just do it. Nandito nga ako ngayon pero panalo pa rin ako. Ikaw pa rin yung talo. I'll tell you why. It's that conscience of yours. It makes you weak. Yung kagustuhan mo maging mabuting tao, it makes you weak. Oo. Alam ko. Nagkakaganyan ka. Kasi sinaktan ka. Pinabayaan. Inabuso. Lahat ng ginawa mo sa mga naging biktima mo, ikaw ang unang nakaranas. Pero hindi dahilan yun para kalimutan mo maging tao, Eddie. Kaya yun ang hindi ko gagawin. Ang maging isang taong walang puso, walang konsensya,
na hindi kaya magmahal at tumanggap ng pagmamahal. Ano naman ang gagawin ko sa pagmamahal na yan? Sa ating dalawa, Eddie, ikaw ang talo. Ni isa walang humingi ng tawad sa'yo. Sa lahat na naranasan mo. At yun ang hindi mangyayari sa akin. Nagpunta ako dito dahil gusto ko nang tapusin ang galit ko sa'yo. Kahit alam kong kailanman hindi mo hihingan sa akin. Kahit what are you saying? Pinapatawad mo ako. After everything I put you through. Yun ba yung gusto mo? Pinapalaya ko ang sarili ko mula sa galit at sakit ng pagkamuhi ko sa'yo. Kung pagpapatawad ang tawag mo doon, so be it. It makes you weak and stupid. Ginagawa ko to hindi para sa'yo. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Ikaw hanggang dito ka na lang. Pero ako, magpapatuloy ang buhay ko na punong-puno ng saya at pagmamahal galing sa mga taong mahal ko. Hindi katangahan o kahinaan ang tawag ko. Yun ay ang pagiging isang tao. No, you just don't understand. You don't have what it takes. You don't have what it takes! Kill me! Kill me! Nay? Bakit, anak? May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Ano yan, anak? Pagkatapos ng mahabang panahon, na ipaglaban ko na po si Ate Helena. Sa wakas, naipakulong na namin si Eddie Imperial. Si Eddie? Ang gawa ng masama sa ate mo? Opo. Nakakulong na si Eddie Imperial. Mabuti nga sa kanya. Mapulok siya sa kulungan para wala na siyang maperwisyo pang iba. Anong sabi ng Ate Helena mo? Nay, wala na po si Ate Helena. 7 taon na po siyang patay. Hindi niyo po ba naaalala? Si Helena. Kawawa naman yung anak ko yun. Kawawa naman yung anak ko.
Pero Nay, huwag kang malungkot. Dahil sigurado ako na nakikita tayo ni ate ngayon. At masayang masaya siya. Dahil hindi lang siya ang naiisang nakakuha ng hustisya. Marami sila, Nay. Dahil kay ate, na-expose namin ang marami pang illegal na gawain ni Eddie Imperial. Maraming naglakas loob na lumabas na iba pang biktima niya. Kaya naipakulong namin siya. Kasama ng lahat ng kasabot niya. Hindi na baliwala ang pagkamatay ni ate. Salamat. Proud po ba kayo kay Ate Helena? Proud. Proud na proud ako sa'yo, anak. Proud ako sa'yo, Noreen. Ang bunso ko. Ang Noreen ko. Mahal na mahal kita, Noreen. you po. Thank you. Ano? Shibu ka na! Simulan na natin yan. Pasa mo na. Pasa. Parang ayaw mo akong bigyan eh. Ayan na. Kutsara, tinidor. Bakit parang malungkot kaya, anak? Ay, hindi ka ba masaya? Birthday mo pa naman. Hindi. Kabaliktaran po. Sobrang saya ko. Ngayon, napatunayan ko. Pamilya talaga tayo kahit hindi tayo magkatugo. Tatay Chief, maraming salamat. Tama na nga yung drama na yan. Kumain na tayo! Teka lang. Bakit? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wish! Totoo na, kayo na talaga. Ano talaga, Bidam, sa gusto mo? Ayan, sinasabi ko eh. Itindihan mo ako ng kape. Para ano? Gulay, hindi ako kupuro ka. Ano ba Sige na, lagyan mo. Hindi pa rin ako umabot sa aga. Ayan na nga, ayan na. Ikaw naman, Maylab eh. Para ka naman napapansin ko eh. Yan. Pero mag-isda ka. Sa barbecue. Pasa. Parang ayaw mo akong bigyan. One hot latte, please. Okay po, ma'am. Andiyan si Javier? Sorry po, ma'am. Kakalista po kasi ni sir eh. Hindi na siya babalik. Baka matatagalan po, ma'am. Nasa hiking pa po siya. Okay, sige, salamat.
Siguro nga, ate. Panahon na para subukan ko namang gamutin ang lahat ng sugat ng pagkawala mo. Tama si Javier. Grief will always be there. But grief can be my friend. Kailangan mo na pagpakalma. Akala ko nasa hiking trip ka. Well, na-feel ko kasi na parang may na-iwan ako. Ikaw yata yan. Hindi pa ako pwedeng mag-hike. Nagpapagaling pa ako ng sugat. May sugat ka? Mahabang kwento. Pero kung interesado ka, pwede kong ikwento sa'yo. Habang lalakad? Okay lang ba yun? Walking in nature? Okay na okay yun sa akin. One step at a time. If there's a story I'd like to tell, it is the story of a woman born out of pain, a child of rape. Isang batang dinala sa mundo dahil sa karahasan. At ang batang yon ay ako. But despite everything I've been through, I chose to fight. And what saved me was beauty. Not just the beauty we see in the mirror, but the beauty I discovered within me. Beauty empowered me. It shows us that we are more than our past. We are what we chose to become. I am no longer a child of tragedy. I am now a woman of purpose, a symbol of strength, a living proof that beauty can change everything. Early on, I was made to think that beauty is a gift. At kahit pinanganak ako mahirap, swerte ako dahil maganda ako. I had a fighting chance in life, and I didn't just grab that chance. I held on to it like it's the only thing that kept me alive. Truly, beauty became my power, and nothing was more powerful than the love that it brought me. Handa kong harapin lahat ng hirap, basta't mahal ako ni Eddie. But I failed, repeatedly. That's why I clung on to beauty like an armor, because deep inside, he made me feel I was only worth loving as long as I was beautiful. Hanggang sa dumating ang taong nagpakita sa akin na hindi lang dapat gandang pinaglalaban, kundi ang katotohanan. Si Noreen Alfonso. Noreen gave me a chance to correct my mistakes, to say sorry to her and Shari for being my victims in this fight. But more importantly, she gave me the gift of saying sorry to myself and forgive that wounded, insecure, abandoned, scared Velma in me. Nagumpisa ang lahat ng ito sa isang simpleng pangarap.
kami ng Ate Helena ko. Pero nang pinatay ang Ate Helena ko, napalitan ng pangarap ng galit, ng ambisyon na makaganti, na pagbayaran nila ang nangyari. Sinarado ko ang puso ko sa posibilidad na mga biktima rin sina Velma at Shari. And that was my biggest mistake. Nakalimutan ko na ang bawat tao ay may gandang natatabunan lang ng layers of hurt and pain sa loob na naghihintay lang na makita ng iba. At hindi ba, iyon naman ang totoong ganda? Yung ganda ng puso. How we lift others up. Yung ganda ng pagkatao. When we choose kindness over competition. Yung ganda ng damdamin. When we see beauty in every woman and not just in ourselves. Dahil ang bawat babae ay may kanya-kanyang ganda. Beauty belongs to all of us. It's for every shade, shape, and size. At doon natin makikita ang tunay na ganda sa mundong natutong magdiwang ng ganda ng iba. And this is my beauty empire. They got me so frustrated, thinking I can't make it. All the efforts that I put out, my ideas just get shut down. It's a shame dahil mananagot kayo. Ganda, ganda,